Welcome sa Tinagalog Novela. Dito, matutunghayan mo ang mga kwentong puno ng misteryo, kilig, at matinding eksena. Mga istoryang hango sa imahinasyon, para sa inyong aliw at kasiyahan. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. I-click ang bell para di ka mahuli sa mga bagong kabanata. Kabanata 246 na ipaubaya na lang sa iba. Matapos umalis ni Lei Gadong at ng iba pa, mahinang nagtanong si Qin Yimo kay Yang Luo. Kuya Yang, ano ba talaga ang nangyari kina Lumingui at Qiao Lijiao kanina? Bakit biglang naparalisa ang isa at nabaliw naman ang isa? Nagkibit-balikat si Yang Luo at sinabing, hindi mo ba narinig ang sinabi ng lahat? Malamang nagdusa sila ng ganti. Ganun ba? Matalim na pinaikit ni Qin Yimo ang kanyang magagandang mata at nagsabi, ikaw ang gumawa nun, hindi ba? Umiling si Yang Luo at sinabing, paano ko naman magagawa yun? Sobra ka lang mag-isip. Shay. Pumulupot ang mga mata ni Qin Yimo. Loko lang ang maniniwala sa'yo. Gitling-gitling-gitling. Hindi nagtagal. Lumabas mula sa gusali sina Jiang Xiaochuan, Xu Xinghang, Feng Baolin, at Zhong Lingshan kasama ang isang malaking grupo ng tao. Sabi ni Jiang Xiaochuan, Kuya Yang, halos tapos na. Tumawa si Xu Xinghang at sinabing, Kuya Yang, kung may ganito ulit sa susunod, huwag mo kaming kalimutan. Ang sarap pala ng pakiramdam na makabasag ng mga bagay ng walang kaparusahan. Gitling-gitling-gitling. Napakunot ang noo ni Yang Luo. Kayong mga pasaway, parang hindi kayo mapakali kapag wala kayong ginagawang kalokohan. Mahinang bulong ni Jiang Xiaochuan. Pero kahit anong sama namin, hindi kami kasing sama mo. Nangunot ang mga mata ni Yang Luo. Xiaochuan, anong sinabi mo? Wala. Mabilis na umiling si Jiang Xiaochuan. Kuya Yang, kung wala na, aalis na kami. Habang nagsasalita, naghanda na silang tumakbo kasama ang kanilang mga tauhan. Kayong apat, huminto muna. Pinahinto sila ni Yang Luo. Napangiting alangan si Jiang Xiaochuan at bumalik. Kuya Yang, may kailangan ka pa ba? Kung pinapatawag ko kayo, lumapit kayo. Agad tumakbo palapit ang apat. Pagkalapit nila, tinaas ni Yang Luo ang kanyang kanang kamay, pinagdikit ang hintuturo at gitnang daliri, at ginamit ang Universe Acupoint Technique para pindutin ang iba't ibang acupuncture points sa kanila. Sobrang bilis ng galaw niya, natapos na bago pa sila makarik. Curious na tanong ni Jiang Xiaochuan. Kuya Yang, ano ang ginawa mo sa amin? Sabi ni Yang Luo, binuksan ko lang ang ilan sa mga meridian sa katawan nyo. Mula ngayon, ang pag-eensayo nyo ng martial arts ay magiging mas madali at mas mabilis. Talaga, excited na napatitig si Jiang Xiaochuan kay Yang Luo. Ngumiti si Xu Xinghang. Kuya Yang, ibig mo bang sabihin, binuksan mo ang aming conception at governing vessels at ginawa mo kaming mga martial arts geniuses? Umiling si Yang Luo. Hindi naman ganoon ka-obvious. Pero, sa pagbukas ng mga meridian na iyon, magiging mas mabilis ang pag-unlad nyo kaysa sa karaniwang martial warriors. Kung ayaw nyo maniwala, subukan nyo. Agad nilang pinaikot ang kanilang truth chi, at totoo nga, mas mabilis itong damaloy, at mas mabilis din nilang na-absorb ang spiritual chi ng kalangitan at lupa. Tama ang sabi ng kanilang mga magulang, maganda talagang sumunod kay Kuya Yang. Yumoko si Jiang Xiaochuan. Salamat, Kuya Yang. Ngumisi si Xu Xinghang. Kuya Yang, parang tunay na kapatid na kita. Sa hinaharap, anuman ang ipagawa mo sa amin, gagawin namin. Pumungay ang mata ni Zhong Lingshan at nagsabi, Kuya Yang, may girlfriend ka na ba? Kung wala, bakit hindi ako na lang? Napatawa si Yang Luo at itinaboy sila. Sige na, umalis na kayo. Umalis na tayo. Masayang ngumiti si Jiang Xiaochuan at umalis kasama ang lahat. Nang wala nang masisilayan, nagsimulang mag-uwian ang mga tao. Gitling-gitling-gitling. Tinignan ni Qin Yimo ang papadilim na langit at nagsabi, Kuya Yang, gabi na. Kumain muna tayo sabay pag-usapan natin ang pagtatayo ng Charity Foundation. Sige. Tumango si Yang Luo. Sabi ni Qin Yimo kay Li Zumei. Direktor Li, sumama ka na rin. Ngunit sagot ni Li Zumei. Kailangan pa naming iuwi ang mga bata. Kayo na lang muna. Kung ganun, sige.
Hindi na nagpumilit si Chin Yimo. Sabi naman ni Yang Luo. Direktor Lee, huwag kang mag-alala. Ibabalik ni Kuya Lei ang perang ninakaw ni Lu Mingwei. Nakakabuti. Nakakabuti. Naluha si Li Zumei at malalim na yumuko kina Yang Luo at Chin Yimo. Momo, Ginoong Yang, malaking pasasalamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa tulong ninyo, hindi na sana namin nakuha ang perang iyon. Hindi rin sana naparusahan ang mga taong iyon. Salamat, Binibining Chin. Salamat, Ginoong Yang. Sabay yumuko ang mga empleyado. Mabilis na inilalayan ni Chin Yimo si Li Zumei. Direktor Lee, maliit lang ang naitulong ko. Lahat ng ito ay dahil kay Kuya Yang. Buntong hininga si Li Zumei. Kayo ni Ginoong Yang ay parehong mabubuting tao. Maraming salamat talaga, sabi ni Yang Luo. Sige na, Direktor Lee, huwag mo na akong pasalamatan. Masaya na rin akong nakatulong para sa Welfare Institute. Matapos ang ilang usapan, umalis na si Li Zumei. Sumakay si Yang Luo sa sasakyan ni Chin Yimo at nagtungo sa malapit na restaurant. Gitling. Habang kumakain, sumulat si Yang Luo ng tseke at iniabot kay Chin Yimo. Momo, gamitin mo ito para sa charity foundation. Kung kulang pa, sabihin mo lang sa akin. Nang makita ni Chin Yimo ang halaga, halos mapahinto siya. 1 bilyon. Nagulat si Yang Luo. Bakit? Sobra bang kaunti? Hindi. Sobra na. Agad niyang ibinalik ang tseke. Kuya Yang, hayaan mong ang pamilya Chin na ang magtatag ng charity foundation. Kami na rin ang gagastos. Hindi pwede. Itinusok muli ni Yang Luo ang tseke sa kanyang kamay. Nangako na ako kay Kuya Lei na ako ang magtatayo ng charity foundation. Kaya hindi ko pwedeng baliwalain yun. Kaya tanggapin mo na ito, isang mabuting gawa lang naman ito. Sabi ni Chin Yimo, tatanggapin ko, pero ikaw ang dapat maging presidente ng foundation. Ha! Nagulat si Yang Luo, pero wala akong alam sa ganito. Ikaw na lang. Ngumiti si Chin Yimo. Kuya Yang, ayos lang. May ilalagay akong tao na tutulong sa atin. Ikaw, bumisita ka na lang paminsan-minsan. Nako, parang boss na walang ginagawa. Ayos yan. Ngumiti si Yang Luo. Ako na ang presidente, ikaw ang vice-presidente. Walang problema. Tumango si Chin Yimo at nagtanong. Kuya Yang, anong pangalan ang ibibigay natin sa foundation? Sabi ni Yang Luo. Ikaw na ang magdesisyon. Sabi ni Chin Yimo. Pangalanan natin itong Star Charity Fund. Tumango si Yang Luo. Maganda yan. Wala akong tutol. Dito nila pinagtibay ang mga paunang plano ng foundation. Gitling. Matapos kumain, inihatid ni Chin Yimo si Yang Luo sa tapat ng Huami Biomedical. Momo, aalis na ako. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Bumukas na sana ng pinto si Yang Luo nang pigilan siya ni Chin Yimo. Kuya Yang, sandali. Bakit? May nakalimutan ka ba? Tanong ni Yang Luo. Sabi ni Chin Yimo. Kuya Yang, kapag natatag ang Stars Charity Fund, kailangan mong dumalo sa ribbon cutting ceremony bilang presidente. Hindi ka pwedeng mawala. Siyempre naman. Tumango si Yang Luo. Kuya Yang. Muling tumawag si Chin Yimo. Ano pa? Meron pa ba? Nagtataka ang mukha ni Yang Luo habang nakikita ang babae na tila may sasabihin ngunit nag-aatubili. Wala naman. Ngumiti si Chin Yimo at umiling. Engat, umuwi ka na agad. Ngumiting may lamang si Yang Luo, bumaba ng kotse, at naglakad papasok sa gusali ng kumpanya. Habang nakatingin sa papalayong likod ni Yang Luo, napabuntong hininga si Chin Yimo. Pagkatapos, pinaandar niya ang sasakyan at umalis. Pagkapasok ni Yang Luo sa gusali, sumakay siya ng elevator at dumiretso sa ika-28 palapag. Paglabas niya, nadatnan niya sina Su Qingmei at Prajna na masayang naglalakad. Pagkakita kay Yang Luo, nakangiwing sabi ni Su Qingmei, "Oh, ayan na ang nawawalang tao." Bumalik din. Nakapamewang naman si Prajna at nagreklamo, "Kuya Yang, hindi ko sinisiraan ka ha, pero bakit tuwing lumalabas ka, buong araw kang wala?" Napailing si Yang Luo, "Ayoko rin naman, pero sobrang dami talagang inaasikaso kaya ngayon lang ako natapos."
Nakakurba ang mga braso ni Su Qingmei. Sige nga, ano ba ginawa mo buong araw? Hindi na nagtago si Yang Luo at ikinwento lahat ng ginawa niya kina Su Qingmei at Prajna. Pagkarinig nito, nanlaki ang mga mata ng dalawa. Nakangiting sabi ni Su Qingmei, nagligtas ka ng tao, nanakit ng tao, ng huli, at nanira pa ng gusali. Grabe, abala ka nga. Nakabusangot si Prajna, Kuya Yang, bakit di mo ako tinawag? Ang saya siguro man-ire ng gusali. Pitik sa ulo ang inabot niya mula kay Su Qingmei. Prajna, tigilan mo nga yan. Hehe, sige na. Lumabas ang dila ni Prajna at agad na tahimik. Sabi ni Su Qingmei, dahil puro mabubuting bagay naman ang ginawa mo, hindi na kita aasarin. Kapag naitatag na ang Stars Charity Fund, gusto ko ring mag-donate. Para na ring paggawa ng mabuti. Ngumiti si Yang Luo, walang problema. Pagkatapos, umalis na silang tatlo sa kumpanya. Sa biyahe pa uwi, masayang nagkukwentuhan sina Su Qingmei at Prajna. Si Yang Luo naman, gusto ring sumabat, pero hindi makasingit, kaya tumutok na lang siya sa pagmamaneho. Ngunit pagdating nila sa isang kanto nakakaunti ang sasakyan at tao. Bigla, may makapal na abong ulap na umangat sa gitna ng daan. Sobrang kapal ng hamog kaya wala na siyang makita sa unahan. Kumakabog ang dibdib ni Yang Luo at bigla siyang prom-ino. Yang Luo, anong ginagawa mo? Bakit bigla kang huminto? Oo nga, muntik na tayong mabangga. Sabay na sumigaw ng galit sina Su Qingmei at Prajna. Seryosong sagot ni Yang Luo, tingnan ninyo sa labas. Paglingon ng dalawa, agad silang natulala. Gulat na sabi ni Su Qingmei, ano? Anong nangyayari? Bakit may biglang makapal na hamog sa 10 oras ng gabi? Nakapakunot ang noo ni Prajna, may mali dito. Mariing tugon ni Yang Luo, tama, may kakaiba nga. Prajna, bumaba tayo at tingnan. Sige. Tumango si Prajna. Medyo natatakot si Su Qingmei. Huwag ninyo akong iwan, sasama ako. Sige, sabay-sabay na tayo. Pumayag si Yang Luo. Tama nga naman, mas delikado kung mag-isa si Su Qingmei sa kotse. Bumaba silang tatlo. Subukan natin kung makakalakad tayo palabas ng hamog. Sige. Sabay na tumango ang dalawa. Pinangunahan ni Yang Luo ang dalawa sa paglalakad. Ngunit makalipas lang ang ilang sandali. Nagulat si Prajna, anong nangyayari? Bumalik tayo dito. Nakakapanibago dahil kahit ilang minuto silang naglakad, lagi lang silang bumabalik sa kinaroroonan ng sasakyan. Nakangunot noo si Yang Luo, mukhang may naglagay ng psychedelic array, dito. Psychedelic array. Namilog ang mga mata ni Prajna. Oo. Tumango si Yang Luo. Biglang, umiihip ang malamig na hangin at may mga malalakas na alulong na narinig sa paligid. Kasunod nito, lumabas ang napakaraming may itim na multo, nagngangalit at umaatake mula sa lahat ng direksyon. Mag-ingat kayo. Mabilis na sumigaw si Yang Luo at umalangaw-ngaw ang kanyang katawan. Isang gintong tunay na chi ang bumalot at nagmistulang gintong harang na nagprotekta kina Su Qingmei at Prajna. Boom! 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 Nagbagsakan ang mga multo habang bumabangga sa gintong harang. Anong mga nilalang yan? Nanginginig si Su Qingmei sa takot, nanlalamig ang mukha. Ngunit si Yang Luo, may pamilyar na pakiramdam. Naalala niya agad. Noon, tinulungan niya si Chu Yanran laban sa isang itim na mongheng Azon mula sa Elephant Kingdom. Gumamit din iyon ng kaparehong mahika. Posible bang sila na naman ang naghanap sa kanya? Habang nag-iisip siya, dumami pa ang mga multo hanggang sa umabot ng 1,000, sabay-sabay na umatake muli. Maglaho! Kayo! Malakas na sigaw ni Yang Luo, sabay yapak sa lupa. Agad na kumalat ang gintong harang na parang alon. Pang! 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 Nagbagsakan ang mga multo, karamihan ay naglahong parang usok. Pero ang mga tinapon ay mabilis ding bumalik at umatake muli. Mga walang kwenta. Nagalit si Yang Luo at gumuhit ng siyam na gintong dragon rune sa ere gamit ang kanang kamay. Umikot ang mga gintong dragon talisman sa kanya at sabay-sabay na umatake. Boom! 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 Nagputukan ang lahat ng natitirang multo at naglaho sa hamog. Tumingin sa paligid si Yang Luo at malakas na sabi, tigilan na ninyo ang pagpapanggap.
Lumabas na kayo. Bago pa man lumipas ang kanyang tinig. Isang malamig at nakakasindak na boses ang umalangaw-ngaw. Galing mo, bata. Kaya palang namatay si junior brother sa kamay mo. Paglingon niyang Luo, nakita niya ang tatlong aninong nakaitim na naglalakad mula sa hamog. Huminto ang mga ito 7 metro ang layo. Klaro na nilang nakita ang tatlo. Pawang nakaitim na roba, mapatla ang mukha, itim ang labi, at balot ng kasamaan at amoy kamatayan ang katawan. Ang isa, payat at matangkad, may hawak na itim na bastong Buddhist. Ang ikalawa, katamtaman ang laki, may parisukat na mukha at hawak na itim na kahoy na mokugyo. Ang ikatlo, pandak at mataba, bilog ang mukha at may hawak na itim na rosaryo. Mahinang tanong niyang Luo, kayo rin ba ay mga itim na Azan mula sa Elephant Country? Tama ka. Tumango ang payat at nagpakilalang, ako si Eroda. Ito ang dalawa kong nakababatang kapatid, sina Waisag at Vanado. Oo nga pala. Napangisi siyang Luo at kumurap ang mga mata, yung kapatid ninyo, si Put-Ire ba yun? Eksakto. Nanlamig ang mukha ni Eroda, pinatay mo ang kapatid namin. Magbabayad ka ng buhay. Ngumiti siyang Luo ng may paghamak, depende kung kaya ninyo. Sa pakiramdam pa lang niya kanina, si Eroda ay nasa huling antas ng Grandmaster Realm. Habang ang dalawa ay nasa gitnang antas lamang. Siyempre, kahit na nagsanay sila ng mga mahika at mas malakas kaysa sa karaniwang intermediate at late stage na mga Grandmaster, hindi pa rin sila katapat niya. Patayin! Sigaw ni Eroda at sumugod kay Yang Luo. Prajna, protektahan mo si Qingmei. Sigaw ni Yang Luo. Pagkasabi niyon, kumislap ang kanyang anino at agad siyang nakipagsagupaan. Agad na kinuha ni Prajna si Su Qingmei at mabilis na umatras upang protektahan ito. Sa isang iglap, nagkaharap sina Yang Luo at Eroda at agad na nagsimula ng mabangis na laban. Iwinasiwas ni Eroda ang hawak niyang tungkod Budista at ibinagsak ito sa ulo ni Yang Luo. Ang bigat ng atakeng iyon ay parang 1,000 libra, napapalibutan ng itim na liwanag at naglalabas ng nakakatakot na lakas. Nang makita iyon, sinalubong ni Yang Luo gamit ang kamao ang pagbagsak ng tungkod. Klang! Nagbanggaan ang kamao at tungkod, lumikha ng malakas na ugong na halos bumiyak sa pandinig ni na Prajna at Su Qingmei. Inakala ni Eroda na kahit hindi mapatay si Yang Luo ng kanyang atake, tiyak na masasaktan niya ito ng husto. Ngunit sa susunod na sandali, nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman ang rumaragasang puwersa mula sa kamao ni Yang Luo. Hindi niya nakayanin ang suntok na iyon at napaatras siya ng sunod-sunod. Hindi nag-aksaya ng oras si Yang Luo. Sa isang hakbang, naging parang kidlat ang kanyang katawan at mabilis na sumugod kay Eroda. Stabilized man ang katawan, sinalubong muli ni Eroda gamit ang kanyang tungkod si Yang Luo. Sa gitna ng makapal na hamog, nag-umpugan ang dalawang makapangyarihang puwersa. Iwinasiwas ni Eroda ang tungkod, lumilikha ng mga itim na sinag na tuma-target sa mga mahahalagang punto ng katawan ni Yang Luo. Ngunit bawat atake ay nasasalubong ng malalakas na kamao ni Yang Luo, dahilan upang tuloy-tuloy na umatras si Eroda. Klang! 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 Sunod-sunod na nakabibinging tunog ng sagupaan ang umalangaw-ngaw. Namangha sina Su Qingmei, Prajna, Waisag, at Vanado sa hindi kapani-paniwalang eksena. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto ng labanan, dehado na si Eroda. Paulit-ulit siyang tinatamaan ng kamao ni Yang Luo, at halos mapangiwi sa sakit. Pagkatapos ng 12-dosenang palitan ng suntok, umikot ang baywang ni Yang Luo at buong puwersang sinipa si Eroda. Nagulat si Eroda at mabilis na itinapat ang kanyang tungkod upang ipangharang. Bang! Natulak si Eroda ng higit 10 metro bago pa niya napigil ang sarili. Pagkatapos, malamig na ng asar si Yang Luo, sa lakas mong yan, naglakas loob kang patayin ako. Sino ang nagbigay ng tapang sayo? Muli siyang sumugod, iniwan lamang ang kanyang anino. Ngunit bago pa siya makarating, nagpatunog ng kahoy na isda si Waisag, samantalang mabilis na ikinilos ni Vanado ang malarosaryong beads habang sabay silang nagdasal ng mga kasulatan. Sa bawat tunog ng kahoy na isda at dasal,
Umalangaw ang mga itim na alon ng tunog patungo kay Yang Luo. Agad niyang naramdaman ang pagkahilo. Maging sina Prajna at Su Qingmei ay halos mawalan ng balanse. Takpan ninyo ang inyong mga tainga. Mabilis na sigaw ni Yang Luo. Agad namang tinakpan ni na Prajna at Su Qingmei ang kanilang mga tainga, kaya't kahit paano'y gamaan ang pakiramdam. Sinamantala ni Eroda ang pagkakataon at muling umatake gamit ang kanyang tungkod, kasabay ng malakas na pagbuga ng True Chi. Ngunit sinalubong iyon ng kamao ni Yang Luo. Tang! Napakalakas ng suntok na iyon, tumilapon si Eroda kasama ang kanyang tungkod ng higit 10 metro. Nanlamig ang kanyang braso, nanginginig at hindi niya makontrol ang kanyang dugo. Nakatitig siya kay Yang Luo, puno ng pagkabigla, bakit hindi ka naaapektuhan? Sa mumunting sumpang iyan, apektado ako. Napakalaki ng ilusyon ninyo. Saglit lamang ang sagot ni Yang Luo bago muling sumugod. Ngayon, mas mabilis na tinutunog ni Waisag ang kahoy na isda, at mas mabagsik na inikat ni Vanado ang beads habang bumilis ang kanilang pagdarasal. Kahit tinakpan ang kanilang mga tainga, hirap pa rin sina Su Qingmei at Prajna. Kayang tiisin ni Prajna gamit ang kanyang sariling True Chi, ngunit si Su Qingmei ay bumagsak sa lupa, umiiyak sa sakit habang tinatakpan ang kanyang mga tainga. Mabilis na bumuo ng pink na True Chi barrier si Prajna upang protektahan silang dalawa mula sa nakapipinsalang tunog. Samantala, bahagyang naapektuhan si Yang Luo ngunit mabilis din siyang nakabawi. Nagpasya siyang unahin sina Waisag at Vanado, ang dalaway tunay na istorbo. Habang sumugod siya, desperado pang nagdasal sina Waisag at Vanado upang pigilan siya. Ngunit pinawi lamang iyon ni Yang Luo at dumiretso sa kanila. Dahil dito, sabay na inihagis ng dalawa ang kahoy na isda at beads, na naglabas ng itim na sinag ng liwanag at mga kaluluwang yin na lumipad patungo kay Yang Luo. Nanlaki ang mga mata ni Su Qingmei sa takot, kinilabutan siya sa nakakatakot na tanawin. Sumabog ka! Mabilis na sigaw ni Yang Luo at binitawan ang kamaong balot ng gintong True Chi. Rumble! Sa isang suntok lamang, naglaho ang mga itim na sinag at kaluluwang yin. Maging ang kahoy na isda at beads ay nadurog sa ere. Ano? Imposible. Bakit ganito kalakas ang batang ito? Napahiyaw sina Waisag at Vanado, puno ng takot sa kanilang mga mata. Mula nang makarating sila sa Jiang City, sinubaybayan na nila si Yang Luo at akala nila'y kilalang-kilala na nila ito. Ngayon nila napagtanto na mali sila. Mas malakas pa pala si Yang Luo kaysa sa kanilang inakala. Ngunit hindi na niya pinansin ang kanilang takot. Tulad ng isang dragon, muli siyang sumugod sa kanila. Mag-ingat kayo. Muling sumugod si Eroda, hawak ang tungkod. At hinabol si Yang Luo. Sabay namang nagpalabas ng True Chi sina Waisag at Vanado, isa gamit ang kamao at isa gamit ang palad. Mga hanggal, sigaw ni Yang Luo at sabay na sumuntok ng dalawang kamao. Dong! Dong! Dalawang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw, kasabay ng kalabog ng nabasag na mga buto. Nagkalat ang fog matapos ang puwersang kumawala. Ali! Napahiyaw sina Waisag at Vanado habang tumilapon ng higit 20 metro, duguan at durog ang kanilang mga kanang braso. Sa mismong sandaling iyon, nakarating si Eroda mula sa likuran at buong lakas na ibinagsak ang kanyang tungkod sa ulo ni Yang Luo. Sa sandaling ito, biglang lumingon si Yang Luo at kumalabit sa hangin, mahigpit na hinablat ang baston ni Eroda. Anong? Namula ang mga mata ni Eroda. Nais niyang bawiin ang kanyang baston, ngunit hindi niya magawa. Sobrang lakas ng batang ito. Nang hindi nag-aatubili, biglang sinipan ni Yang Luo si Eroda sa dibdib. Nabitawan ni Eroda ang hawak at gustong umatras sa takot, ngunit huli na ang lahat. Sa isang malakas na tunog, napalipad si Eroda at sa ere pa lamang ay bumuga na ng dugo mula sa kanyang bibig. Vanado, huliin mo ang dalawang babae. Si Senior Brother Eroda at ako ang haharap sa batang ito. Sa sandaling iyon, bumangon si Waisag at galit na nag-utos kay Vanado. Sige. Tumango si Vanado at mabilis na sumugod kina Prajna at Su Qingmei. Alam nilang mahalaga kay Yang Luo ang dalawang babaeng ito. Kaya't binalak nilang hulihin muna sina Prajna at Su Qingmei upang gawing panakot laban sa kanya.
Habang mabilis na papalapit si Vanado, muling lumusob sina Eroda at Waisag, dala pa ang kanilang sugatang katawan, patungo kay Yang Luo. Lumamig ang tingin ni Yang Luo at biglang inihagis ang hawak niyang baston kay Vanado. Swoosh! Lumipad ang baston, dumaan sa makapal na hamog, at dumiretso kay Vanado. Nagulat si Vanado at agad nagbuo ng harang mula sa kanyang true chi upang pigilan ito. Ngunit ang harang na iyon ay hindi nakayanan ang lakas. Bang! Nawasak ang true chi barrier at tumama ng buong bigat ang baston sa likod ni Vanado. Paf! Napamura ng dugo si Vanado at lumipad ng 10 metro bago bumagsak. Basag ang kanyang gulugod at hindi na siya makatayo. Vanado! Sigaw ni na Eroda at Waisag, puno ng galit at takot ang kanilang mga mata. Batang ito, papatayin kita. Umalangaw-ngaw ang sigaw ni Eroda habang buong lakas na pinalabas ang kanyang true chi at nagdasal ng mga sutra. Sa isang iglap, mga sinaunang titik at rune na may itim na apoy ang nagtipon at tumama kay Yang Luo. Patay ka! Maging si Waisag ay nagpakawala ng kanyang true chi. Isang itim na buhawi ang bumalot sa kanya at sumugod patungo kay Yang Luo. Mga mumunting palabas lang. Dumagan ang paa ni Yang Luo sa lupa at yumanig ang kanyang buong katawan. Thud! Umalog ang lupa at nagbitak-bitik. Mula sa kanyang katawan ay sumiklab ang gintong apoy at gintong kidlat, na mistulang naging gintong dragon ng apoy at gintong dragon ng kidlat na pumulupot sa kanya. Anong klaseng halimaw itong bata? Sabay na napasigaw sina Eroda at Waisag. Go! Pag-utos ni Yang Luo, lumipad palabas ang dalawang dragon at sumalpok sa mga itim na rune at buhawi. Boom! 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 Sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa loob ng makapal na ulap. Nagkadurog-durog ang mga itim na karakter at buhawi sa lakas ng mga dragon. Ngunit hindi tumigil ang mga dragon, diretso silang lumipad patungo kina Eroda at Waisag. Dahil sa takot, agad nagbuo ng harang mula sa true chi ang dalawa. Ngunit sa sumunod na iglap, boom! Boom! Sumalpok ang mga dragon at sabay na winasak ang mga harang. Napasigaw sa sakit sina Eroda at Waisag habang lumipad at bumagsak, bumulwak ang dugo sa kanilang bibig. Muling umatake si Yang Luo, hindi nag-aksaya ng oras. Demonyo ka, makikipagsabayan na kami. Pilit bumangon si Eroda at pinakawalan ng lahat ng kanyang lakas. Ganoon din si Waisag, pinilit na ilabas ang pinakamalakas na true chi. Sa sandaling iyon, dalawang agos ng itim na enerhiya ang sumirit pataas at naging dalawang napakalaking itim na sanggol na may pangil at matatalas na kuko. Golden Doll na naman. Ngumisi si Yang Luo. Wala na ba kayong bagong galaw? Halos manindig ang balahibo ni Su Qingmei. Sanggol ang itsura, ngunit nakakatindig balahibo ang kasamaan. Punitin niyo siya. Patayin ang batang ito. Utusan ni na Eroda at Waisag. Lumipad ang dalawang Golden Doll papunta kay Yang Luo. Laban. Mabilis na sumugod si Yang Luo. Paglapit niya, tumalon siya pataas. Habang nasa himpapawid, bumalot sa kanya ang nakakasilaw na gintong liwanag. Kita ang anino ng gintong dragon na pumupulupot sa kanyang katawan. Sumabog kayo. Malakas na sigaw ni Yang Luo sabay bigwas ng kamao na parang Diyos ng digmaan. Boom! 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 Sa lakas ng kanyang suntok, sumabog ang dalawang Golden Doll. Nanlaki ang mga mata ni na Eroda at Waisag, nanginginig ang tuhod sa sobrang takot. Maging si Vanado, na nakahandusay, ay nanginginig na parang batang iniwan sa dilim. Sobrang nakakatakot ang batang ito. Tanging si Master lang ang makakatalo sa kanya. Takas. Mabilis. Sigaw ni Eroda at agad tumakbo. Kasabay niyang sumunod si Waisag. Si Vanado na may tulala at puno ng kawalan ng pag-asa. Wala kayong takas. Paglapag ni Yang Luo, naging gintong liwanag ang kanyang katawan at mabilis na nakahabol sa kanila. Sa isang iglap lamang, naabutan niya sina Eroda at Waisag, hinawakan ang kanilang leeg, at mabilis na binali. Crack! Crack! Kasabay ng tunog ng nabaling buto, parehong nalugmok sa kamatayan sina Eroda at Waisag. Matapos silang patayin, lumapit si Yang Luo kay Vanado. Nanginginig sa takot si Vanado.
Batang ito, hindi mo ako pwedeng patayin, kapag pinatay mo ako, malaking gulo ang kahaharapin mo. Nagtatapang-tapangan ka pa rin sa ganitong oras. Ngumisi si Yang Luo at tinapakan siya sa likod. Sabihin mo, anong gulo ang haharapin ko? Gigil na sagot ni Van Ado. Pinatay mo ang mga tao namin, hindi ka patatawarin ng aming master, isa siya sa 3 pinakamalakas na mandirigma sa Elephant Country, ang tanyag na itim na damit na Azon, si Lang Posa. Kapag kumilos siya, tiyak na mamamatay ka. Lang Posa. Ngumisi si Yang Luo, malamig ang tinig. Mas mabuting huwag niya akong gambalain. Kapag nang ahas siyang pumunta, ililibing ko siya rito mismo sa China. Sa sinabi niya, buong lakas niyang tinapakan si Van Ado. Sumigaw si Van Ado sa huling pagkakataon. Nagkapira-piraso ang kanyang mga laman loob, ugat, buto at buong katawan. Tuluyan na siyang namatay. Sa puntong ito, patay na ang lahat ng 3 itim na damit na Azon. Matapos patayin sina Eroda, Waisag, at Van Ado, pinakawalan ni Yang Luo ang siyam na yang tunay na apoy sa kanyang katawan at sinunog ang 3 hanggang maging abo. Nakahinga ng maluwag si Prajna at binuwag ang hadlang ng tunay na chi. Sa puntong ito, hindi pa rin nakabawi si Su Qingmei mula sa kanyang matinding takot. Nakita ni Yang Luo ang maputlang mukha ni Su Qingmei at napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Sa totoo lang, hindi niya nais na masangkot si Su Qingmei sa mga bagay na ito. Ngunit may mga bagay na wala sa ilalim ng kanyang kontrol. Kaya sinabi niya, Prajna, tulungan mong makabalik si Qingmei sa kotse. Alright. Tumango si Prajna at inilalayan si Su Qingmei papunta sa kotse. Tumingin si Yang Luo sa itim na bastong Budista na nahulog sa malayo. Maaari itong ituring na isang Dharma artifact. Bagamat hindi mataas ang antas nito, maaari pa rin itong magamit sa hinaharap. Kaya inilagay niya ito sa kanyang imbakan na singsing. Ngayon napatay na sina Eroda at ang kanyang mga kasamahan, unti-unting naglaho ang kulay abong ulap sa paligid. Automatikong nawala ang ilusyon na kanilang itinayo. Nilinggan niya ang paligid at nakita ang ilang sasakyan na nakaparada sa kanto. Ang mga tao sa loob ay nawalan lamang ng malay. Mayroon ding ilang pedestrian na natamba at nawalan ng malay sa gilid ng kalsada. Hindi niya na sila pinansin at agad na sumakay sa kotse, pinaandar ito, at umalis sa interseksyon. Hindi nagtagal, nagising ang mga tao isa-isa. Ang weird, ano bang nangyari? Bakit ako nawalan ng malay? Parang biglang may lumabas na fog, tapos nawalan tayo ng malay. Huwag mong sabihing nakasalubong tayo ng sobrenatural. Nag-usap-usap sila ngunit walang makapagpaliwanag sa nangyari. Gitling-gitling-gitling. Habang papalayo, tumingin si Yang Luo sa rearview mirror at nagtanong, Qingmei, ayos ka lang ba? Doon lang natauhan si Su Qingmei. Umiling siya at mahina ang tinig na nagsabing, ayos lang ako. Pagkatapos ay nagtanong siya, Yang Luo, sino ba yung 3 tao kanina? Bakit parang kakaiba sila? Sumagot si Yang Luo, mga masasamang mangkukulam mula sa bansang elepante ang 3 iyon. Tinatawag silang mga itim na damit na Azon. Para sa pera, kaya nilang gawin ang kahit ano. Noon, tinulungan ko ang pangkalahatang administrasyon ng lungsod ng Jiang na patayin ang isang itim na damit na Azon. Hindi ko inasahan na may 3 iba pa na darating para mag-higanti ngayon. Idinugtong ni Prajna, napaka-sinister ng mga Azon na ito. Kaya nilang gawing kaluluwang yin ang isang tao at gamitin iyon. Lahat ng pamamaraan nila ay para manakit ng kapwa. Pero dahil hindi alam ng mga ordinaryong tao, itinuturing pa silang parang mga Diyos at hinihingan ng basbas. Napailing si Su Qingmei, ganun ba? Hindi ko inakalang may ganyang klaseng tao sa mundong ito. Bagong karanasan ito sa akin. Ngumiti si Yang Luo, Qingmei, ang mundo ay hindi kasing simple ng inaakala natin. Maging dito sa China o sa ibang bansa, napakaraming pambihirang tao. Ngunit bihirang makasalamuhan ng mga ordinaryo ang mga iyon. Tumango si Prajna, tama, at sa totoo lang, wala namang mali sa mga pambihirang tao. Kahit kakaiba sila, tao pa rin sila. Napatingin ng may pagtataka si Su Qingmei sa kanilang dalawa, bakit parang ang dami niyong alam tungkol dito?
Ngumiti si Yang Luo, narinig ko lang mula sa aking master. Napakamot din si Prajna at nagsabing, ako naman, narinig ko lang sa iba. Oh, tumango si Su Qingmei ngunit may pag-aalala sa mukha. Yang Luo, apat na itim na damit na Azan na ang napatay mo kasama ang kanina. Hindi ba't hahanapin ka ng kanilang master para mag-higanti? Tumango si Yang Luo, oo, tiyak iyon. Magkakabanggaan at magkakabanggaan talaga kami ng mga Azan. Nako, paano na? Nag-aalala si Su Qingmei, narinig ko kay Van Ado na napakalakas daw ng kanilang master at isa sa tatlong pinakamalakas sa bansang elepante. Kung pupunta siya para mag-higanti, hindi ba delikado ka? Sumagot si Yang Luo, kung isa siya sa tatlong pinakamalakas ng kanilang bansa, malakas nga siya. Pero huwag kang mag-alala. Kapag humarap siya sa akin, papatayin ko siya. Para hindi na muling maglakas loob ang mga Azan na guluhin ako. Napabuntong hininga si Su Qingmei, alam kong hindi ka ordinaryong tao, pero mag-ingat ka pa rin. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ngumiti si Yang Luo, huwag kang mag-alala. Wala akong problema. Tumango si Su Qingmei at hindi na nagsalita pa. Tumingin si Yang Luo sa malayong kalangitan at pabulong na sinabi sa kanyang sarili. Kayong mga gustong pumatay sa akin, halika. Anong dapat kong ikatakot? Gitling gitling gitling. Sa bansang elepante. Gabi. Maitim ang kalangitan at may nakabitin na buwan. Templo ng gininto ang Buddha. Sa bulwagan sa likod ng templo, maliwanag ang ilaw. Isang payat na mongheng matanda na may puting buhok at balbas ang nakaupo sa harap ng gininto ang Buddha at nagmumuni-muni. May kakaibang itim na liwanag na lumalabas sa kanyang katawan. Siya ang abot ng templo ng gininto ang Buddha at isa sa tatlong pinakamalakas sa bansang elepante. Siya ang kilalang itim na damit na Azan na silang pusa, na may bansag na, itim na dragon na salamangkero. Bigla, crack, crack, crack. Tatlong tunog ng pagkabasag ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bulwagan. Damilat silang pusa at tumingin sa isang pader. Mayroong 19 na gintong tabletang Budista na nakasabit, at bawat isa'y may pangalan. Ngunit tatlo ang nabasag, ang kina Eroda, Waisag, at Van Ado. Ang pagkabasag ng tabletang iyon ay tanda ng pagkamatay ng mga disipulo. Nakatitig silang pusa sa mga ito at marahang bulong, nabigo ba sila? Noon, matapos niyang malaman kung sino ang pumatay kay Putaira, inutusan niya sina Eroda, Van Ado, at Waisag na maghiganti. Ipinangako pa nila na agad silang babalik matapos ang paghihiganti. Ngunit ngayon, basag na ang kanilang mga tablet. Ibig sabihin, patay na silang lahat. Nagdilim ang mukha nilang pusa at biglang sumabog ang nakakatakot na aura mula sa kanyang katawan. Umuga ang buong bulwagan na para bang may lindol. Galit na galit niyang isinigaw. Yang Luo, pinatay mo ang aking mga disipulo, didikdikan kita at guguyiran sa impyerno. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses na parang kulog sa buong templo ng gininto ang Buddha. Ano iyon? Anong nangyari? Halika, tingnan natin. Nagkagulo ang buong templo. Nagtakbuhan ang lahat ng monghe papunta sa bulwagan. Ngunit pagkadating nila, nakaramdam sila ng napakalakas na presyon at hindi sila makapasok. Nakita nilang nangangitim ang mukha nilang pusa sa galit, kaya nanginig sila sa takot. Hindi pa nila kailanman nakita ang kanilang abot na ganito kagalit. Sa sandaling iyon, 14 na mongheng nakaitim ang pumasok at nagtanong. Master, ano pong nangyari? Hindi sumagot silang pusa at tumingin lamang sa pader ng mga tablet. Nilainggan ng mga monghe ang pader at nakita nilang basag na ang kina Eroda, Waisag, at Van Ado. Nanlaki ang kanilang mga mata, hindi makapaniwala. Please subscribe Tinagalog Novela Libre lang yan kaibigan, maraming salamat po. Master, anong nangyayari? Nagtanong ng nagulat ang isang monghe na nakaitim. Murmur nilang pusa ng malalim, hindi pa matagal, pinatay si Putaira ng isang batang tinatawag na Yang Luo nang nagtatrabaho siya sa China. Pagkatapos, pinadala ko sina Eroda, Waisag, at Van Ado papuntang China upang maghiganti para kay Putaira. Ngunit kakalang, nagbasag ang mga Buddhist tablet ni na Eroda at ng iba.
Pwede bang patay na rin sina Senior Brother Eroda at ang iba pa dahil sa batang tinatawag na Yang Luo? Hindi mahihinang mga tao sina Senior Brother Eroda at ang iba pa. Paano sila mamamatay sa kamay ng batang iyon? Master, hinihiling kong patayin ang batang iyon at paghigantihan ang aking mga kasamang mag-aaral. Kailangan nating maghayganti at huwag hayaang muling mag-reincarnate ang batang iyon. Sumigaw ng galit ang mga monghe, puno ng puot ang mga mata nila. Tahimik kayong lahat, sumigaw si Langposa. Doon lamang hamupa ang ingay. Pinaikit ni Langposa ang kanyang mga mata at malamig na sabi, kailangan ninyong malaman na sina Eroda, Waisag, at Vanado ay nasa maagang at huling yugto ng Grandmaster Realm. Gayunman, pinatay ang tatlo ng batang iyon. Iyon ay sapat na patunay na ang batang iyon ay hindi bababa sa nasa perfected Grandmaster Realm at malamang na nakaangat na sa Martial Highness Realm. Kung kayo ang pupunta, hindi lang ninyo hindi mapapatay ang batang iyon, malamang nasusunod din kayo sa yapak ni Eroda. Hindi ba tayo maghihiganti kung gayon? Ngumiti ng mapait ang isang monghe na nakaitim at nagtanong. Oo, syempre kailangan nating maghayganti. Sabi ni Langposa na may malamig na ekspresyon, pinatay ng batang iyon ang 4 na disciples ko ng sunod-sunod. Paano hindi ako maghihiganti? Kaya, napagpasyahan kong ako mismo ang pupunta sa China para paghigantihan ang batang iyon. Ha! Ikaw mismo ang pupunta. Master, sulit ba para sa isang batang Chino ang personal ninyong paggalaw? Sunod-sunod na nagsalita ang mga monghe, kitang-kita na akala nila hindi karapat-dapat ang bagay na ito sa oras ng kanilang master. Sabi ni Langposa, hindi simple ang batang ito. Kung hindi ako pumunta ng personal, natatakot ako mahihirapan tayong patayin siya. Nagkunot ang isang monghe na nakaitim at sinabi, pero paano kung dumating ka sa China at muling nabahala ang babaeng iyon? Nang marinig ang sinabi ng monghe, hinawakan ni Langposa ang kanyang dibdib, hindi tiyak ang ekspresyon. 5 taon na ang nakalipas, pumunta siya mag-isa sa China at tinalo ang maraming mga makapangyarihang tao sa mundo ng martial arts ng China. Binalot niya ang China sa banta na durugan ang kanilang mundo ng martial arts. Subalit, nang siya ay nagtatagumpay at patuloy na sumusulong, may isang misteryosong babaeng China na lumitaw. Napakalakas ng babaeng iyon. Tinalo siya ng isang suntok lang at iniwan ang isang sugat ng espada na ilang dosenang sentimetro ang haba sa kanyang dibdib. Dito siya umalis sa China at nangako na hindi na babalik sa China. Umalis na anino sa kanyang puso ang babaeng iyon. Sa tuwing maisip niya ang babae, siya'y nagkakaroon ng malamig na pawis. Nagplano siyang maghayganti, ngunit nalaman niya kalaunan na ang babae ay isa sa mga nangungunang martial artist sa China at ranggo na ika-7 sa divine rankang na itinatag ng Dark World. Dahil dito, lubos niyang itinakwil ang pagnanais na maghayganti. Ang isang eksperto na nasa divine rankang ay hindi bagay na pwedeng galitin ng ordinaryong tao. Master, anong iniisip ninyo? Sigaw ng isang monghe. Oh, wala. Inalis ni Langposa ang kanyang mga isip at sabi, ngayon, pupunta ako sa China nang hindi nagpapansin. Babalik ako agad pagkatapos kong patayin ang batang iyon. Sadyang hindi ko pupukawin ang babaeng iyon. Pero, sinubukan ng isang monghe na pigilan siya, ngunit pinutol siya ni Langposa, sige na, tigilan niyo na. Desidido na ako. Lahat kayo, umalis na. Opo, Master. Tumanggo ng magalang ang mga monghe at umalis. Kasabay nito, bansang Sakura, sa isang maliit na isla. May mga bundok at ilog sa isla, makakapal na kagubatan, at mga gusaling may lumang estilo. Mga ads ng Pop Future, maraming mga martial artist na nakasuot ng martial arts ang nagbabantay sa isla, at maraming martial warriors ang nagpapatrol. Nandoon ang Divine Martial Sect, isa sa mga sekta ng martial arts ng bansang Sakura. Malamig na gabi na. Maliban sa ilang bahay na may ilaw, madilim ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, bam! Biglang tumunog ang malakas na pagsabog mula sa likod ng bundok, parang isang kulog na pumuga. Sumiklab sa kalangitan ang isang nakakasilaw na purple na liwanag mula sa likod na bundok, pinailaw ang gabi. Anong tunog iyan? Anong nangyari?
Baka nagising ang sect master mula sa kanyang pag-aabang. Baka sumulong na ang sirkulasyon ng sect master. Tiningnan ng mga martial artist ang likod bundok at napamangha. Hindi naglaon. Nakita ng lahat ang isang figure na lumilipad sa pagitan ng mga bundok. Kasing bilis niya ng sinag ng ilaw, na nagpanganga sa mga tao. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang figure sa tuktok ng isang siyam na palapag na pavilion. Nakatanglaw. Ang maliwanag na buwan sa kalangitan, nagbibigay liwanag sa figure at tila isang Diyos sa ilalim ng gabi. Ito ay isang payat na matandang lalaki na nakaitim na balabal. Payat ang kanyang pangangatawan, may pangkulay abo ang buhok at balbas. Ang matandang ito ang sect master ng Divine Martial Sect at isa sa mga kilalang eksperto sa mundo ng martial arts ng bansang Sakura. Kilala siya bilang Divine Martial Supreme. Pagbati, Sect Master. Lahat ng martial warriors ay lumuhad ng may tame time at magalang na ekspresyon. Itinaas ni Takeda Shinzo ang kanyang kamay at malamig na wika, tumayo na kayo. Maraming salamat, Sect Master. Doon lamang naglakas loob tumayo ang lahat ng martial warriors. Nakayuko si Takeda Shinzo na may magkabilang kamay sa likod at nagtanong, may nangyari ba sa sekta habang ako'y nag-aabang? Sa oras na iyon, may lalaking nasa kalagitnaan ng edad na nakasuot ng asul na martial arts suit na lumabas at nagsalita ng magalang, Sect Master, habang kayo ay nag-aabang, normal ang lahat sa sekta. Gayunpaman, ano? Tumingin si Takeda Shinzo sa lalaking nasa kalagitnaan ng edad. Bahagyang yumuko ang lalaki at sabi, gayunpaman, may nangyari kina Junior Brother Sato, Junior Brother Nakamura, Junior Brother Kita, at Junior Brother Yagayo sa China. Ang mga tinutukoy niya ay sina Sato Taro, Nakamura Aikyo, Kitada Karyo, at Yagayo Yumen. Aba, nagkunot ang noo ni Takeda Shinzo, ano ang nangyari kina Sato at sa iba pa? Nagngingit-ngit ang lalaki sa kanyang mga ngipin at sabi, nabawalan ng kakayahan sina Junior Brother Sato at ang iba pa ng sakta ng isang brat mula sa China. Originally, plano naming pumunta sa China upang paghigantihan sina Senior Brother Sato at ang iba pa. Ngunit sinabi ni na Senior Brother Sato at ang iba pa na kakaiba ang lakas ng batang iyon at gusto nila ipaalam sa inyo ang tungkol dito. Kaya hindi na kami kumilos. Naging madilim ang mukha ni Takeda Shinzo at sa mababang boses ay nasabi, ikwento mo ng detalyado ang nangyari. Opo. Tumango ang lalaki sa kalagitnaan ng edad at ikinwento ng buo kay Takeda Shinzo kung ano ang nangyari kina Sato Taro at ang tatlong iba pa sa China kamakailan. Matapos marinig ng lalaki ang kwento, lalo pang lumubha ang ekspresyon ni Takeda Shinzo. Tiningnan niya ang direksyon ng China at sumigaw, sino man ang nang-ahas na sakta ng aking alagad, paiiralan ko si Takeda Shinzo at siguradong mamamatay kang walang libingan. Kasabay ng sigaw, kumalat ang nakakatakot na presyon at aura, pinatakot ang lahat ng disciples at napilitang muling lumuhad sa lupa. Sect Master, pupunta ba kayo sa China? Mabilis na nagtanong ang lalaki sa gitna ng edad. Siyempre, tumango si Takeda Shinzo at mabagsik na bungad, paano ninyo nagawang saktan ang aking alagad, mapihit ang aking sekta, at insultuhan ang martial arts ng bansang Sakura? Hindi ako mapapatawad sa batang tinatawag na Yang Luo. Nang marinig ito, lubhang nasasabik ang lahat ng disciples. Lumabas ang sect master mula sa kanyang pag-aabang. Isang bagyo ang malapit nang lumipad patungo sa China. At para sa batang Chino na tinatawag na Yang Luo, siya'y tiyak na mamamatay. Kinabukasan ng umaga, matapos magagahan sina Yang Luo, Su Qingmei, at Prajna, naghanda na silang pumunta sa kumpanya. Paglabas nila ng villa, napansin nilang may isang truck na nakaparada sa harap ng villa number 7 sa tabi nila. May mga trabahador na nagbubuhat ng gamit papasok. Ha! Anong nangyayari? Lilipat ba ang kapitbahay natin? Tanong ni Prajna na naguguluhan. Tumango si Su Qingmei at sagot niya, sa tingin ko, oo. Ngunit sa sandaling iyon, isang babaeng nakaitim ang lumabas mula sa villa. Yang Luo, hindi ba iyon ang tsuper ni Ate Dongfang? Turo ni Su Qingmei. Napatigil si Yang Luo at napatitig. Ang babaeng iyon ay si Yunfeng.
Pero nang marinig niyang tinawag ni Su Qingmei si Yunfeng bilang tsuper, napangiwi siya. Alam niya na si Yunfeng ay isa sa 12 haring mandirigma sa ilalim ng kanyang nakatatandang senior sister. Tanging ang kanyang senior sister lang ang makakapagpahintulot sa isang tulad ni Yunfeng na maging tsuper. Miss Yun, sigaw ni Yang Luo. Napansin din sila ni Yunfeng at dali-daling lumapit. Mr. Yang, Miss Su, Miss Prajna, magandang umaga. Nakangiting bati ni Yunfeng. Ngumiti rin at tumanggaw sina Su Qingmei at Prajna. Nagtanong si Yang Luo, Miss Yun, anong ginagawa mo rito? Sumagot si Yunfeng, ganito kasi. Si King. Mabilis siyang nagbago ng salita, si Miss Dongfang ang bumili ng Villano. 7. Sabi niya, kapag dumadalaw siya sa Jiang City, dito na siya titira. Ha! Napakunot noo si Yang Luo. Hindi ba't may matutuluyan naman na si senior sister? Bakit siya bumili pa ng villa dito? Sabi ni Yunfeng, sabi ni Miss Dongfang, gusto raw niyang tumira malapit sa'yo, Mr. Yang. Hay nako, napakamot si Yang Luo. Totoo nga, ang mayayaman ay sadyang malulugod sa luho, bumibili ng villa na tig-10 milyon parang wala lang. Muli siyang nagtanong, ano bang ginagawa ng senior sister ko nitong mga araw na to? Sagot ni Yunfeng, abala si Miss Dongfang sa ilang pag-uusap. Pagkatapos niyang matapos, iimbitahan daw niya kayong kumain. O sige, tumanggo si Yang Luo, magpatuloy ka na sa ginagawa mo. Pagkatapos magpaalam, umalis na si Yunfeng. Pagkaalis ni Yunfeng, medyo kinakabahan si Su Qingmei, Yang Luo, titira na si Ate Dongfang sa tabi natin tuwing dadalaw siya rito. Anong gagawin ko? Natawa si Yang Luo, anong ikinatatakot mo? Hindi naman mabangis na hayop ang senior sister ko. Napangiwi si Su Qingmei, pero senior sister mo siya, kaya mas nakatatanda siya sa atin. Ngumiti si Yang Luo at marahang tinapik ang ilong nito, ayos lang. Mabait ang senior sister ko. Kapag nakilala mo na siya, maiintindihan mo rin. Tinapunan siya ng masamang tingin ni Su Qingmei, pwede namang magsalita ka ng maayos. Huwag mo akong hinahawakan. Napangiwi si Yang Luo, fiancé kita. Anong masama kung hinahawakan kita? Hindi pwede. Sumimangot si Su Qingmei at pumasok ng kotse. Si Prajna naman ay napatawa ng palihim. Napansin niya na hindi natatakot si Yang Luo kaninuman, pero kay Su Qingmei, halatang takot siya. Hinampas ni Yang Luo ng marahang kamao ang ulo ng dalaga, bakit ka natatawa? Ikaw ang magmamaneho ngayon. Tumututol ako. Kumuyam ng kamao si Prajna. Tutol mo, walang bisa. Ngumiti si Yang Luo at umupo sa likod. Halos maluha si Prajna. Sa biyahe papunta sa kumpanya. Galit na nagmaneho si Prajna, at paminsan-minsan ay tinatitigan si Yang Luo sa rearview mirror. Si Yang Luo naman ay nakarelax lang sa likuran, Prajna, magaling ka palang magmaneho. Bakit hindi ikaw na lang lagi? Nagsumbong si Prajna, Sister Su, pakiusap, pag-alitan mo siya. Lagi niya akong inaapi. Napabuntong hininga si Su Qingmei, sige na, Yang Luo. Bata pa si Prajna, huwag mo siyang guluhin. Bata. Napangiwi si Yang Luo. Qingmei, huwag kang magpapaloko sa hitsura ng batang to. Marunong siyang magpanggap. Tinapunan siya ni Su Qingmei ng tingin, ikaw ang mas magaling magpanggap. Natigilan si Yang Luo. Napangiti ng todo si Prajna. Umiling na lang si Yang Luo, grabe, mukhang wala na talaga akong saysay sa pamilya. Sa oras na iyon, biglang napatili si Su Qingmei habang nagbabasa ng cellphone. Yang Luo, lumabas sa balita yung ginawa mong pagpapasira sa Dream Chaser Charity Foundation kahapon. Kumalat na ito sa media at social media. Excited na tanong ni Prajna, totoo. Patanjin, magmaneho ka ng maayos. Inis na saway ni Yang Luo bago niya rin kinuha ang phone para tumingin. Tama nga, naging trending topic na ang nangyari kahapon, at pinag-uusapan ng mga netizens. Grabe, ang laki ng nangyari kahapon, ngayon ko lang nalaman. Tama lang, matagal ko nang naririnig na puro masasamang gawain ang ginagawa ng Dream Chaser Charity Foundation,
nagpapayaman gamit ang pangalan ng charity. Buti at wasak na sila. Ang astig nung lalaki na nagutos na sirain yung gusali. Siya na ang bayani ng Jiang City. Alam nyo ba pangalan nung bayani na yun? May phone number ba siya, WeChat, o address? Gusto kong maging nanay ng mga anak niya. Halos matawa at minus si Yang Luo sa mga komento. Tinukso siya ni Su Qingmei, Yang Luo, sikat ka na. Bayani ka raw ng Jiang City. Sige na, magbigay ka ng pahayag, Great Hero Yang. Napangiwi si Yang Luo, ano bang pahayag? Hindi ko naman inaasahan na lalaki ng ganito ang issue. Tungkol sa pagiging bayani, hindi ko naman iyon iniisip. Napabuntong hininga si Su Qingmei, mukhang matagal nang galit ang lahat sa Dream Chaser Charity Foundation. Wala lang silang lakas para labanan, kaya nagtitiis. Pero ikaw, tinanggal mo ang tinik na iyon, kaya tuwang-tuwa ang mga taga Jiang City. Tumango si Yang Luo. Naisip niya, gusto lang naman niyang ipaghiganti sina Director Lee at iba pa, pero ayon, bigla siyang naging bayani ng lungsod. Nagpatuloy si Su Qingmei, ayon sa investigasyon ng General Administration, lumalabas na taon-taon ay 2 bilyong yuan ang ninanakaw ng foundation na yun. Ano? 2 bilyon? Nanlaki ang mata ni Yang Luo. Sobra naman yun. Sumang-ayon si Prajna, grabe, hindi ka panipaniwala. Nakakunot ang noo ni Su Qingmei, at hindi lang dito sa Jiang City may Dream Chaser Charity Foundation. Marami rin sa ibang syudad. Sigurado akong malakas ang koneksyon sa likod nila. Kung hindi, hindi sila mangangahas ng ganyan. Napabuntong hininga si Yang Luo, sobrang daming masasamang tao sa lipunan ngayon. Kakaunti ang mabubuti. Sabi ni Su Qingmei, Yang Luo, delikado ang koneksyon ng foundation na yon. Huwag na tayong makisawsaw pa. Dito na natin tapusin. Baka mas mapahamak pa tayo. Tumango si Yang Luo, basta't hindi nila ako gagalawin, hindi ko sila pakikialaman. Pero kapag ginulo nila ako, hindi rin ako magpapatalo. Napailing si Su Qingmei at malalim na napabuntong hininga. Sana nga, doon na matapos ang lahat. Sa parehong oras, ang kabisera. Sa gilid ng lungsod, may isang marangyang mansyon na may estilong makaluma. Napapaligiran ito ng magagandang bundok at malinaw na ilog, kaya napakaganda ng tanawin. Isang napakahusay na lugar para magpagaling at magpahinga. Ang mansyong ito ay tirahan ng pinuno ng pamilyang Cao sa kabisera. Ang pamilya Cao ay isa sa 5 pinakamakapangyarihang pamilya sa kabisera at kabilang din sa nangungunang mga pamilya sa buong China. Namamayani sila sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa sandaling ito, sa isang bakuran ng mansyon, isang matandang lalaking nakasuot ng puting tangsuit, may katamtamang pangangatawan, makakapal na kilay, malalaking mata, at marangal ang dating, na ang buhok ay maputing maayos na nakasuklay pa atras, ay nag-eensayo ng santukan. Bagaman mukhang matanda na siya, bawat suntok niya ay puno ng sigla at lakas. Ito ang pinuno ng pamilyang Cao, Cao Huban. Isang alila ang nakatayo sa gilid, may hawak na tuwalya at tsaa. Biglang, isang lalaking nasa gitnang edad, nakaitim na suit, ang nagmamadaling pumasok sa bakuran. Matandang Ginoo, may malaking nangyari. Huminto si Cao Huban at lumingon, bakit ka nagpapanik? Sabihin mo ng dahan-dahan. Habang nagsasalita, kinuha niya ang tuwalya at pinunasan ang pawis sa noo. Magalang na yumuko ang lalaki at nagsabi, Matandang Ginoo, ang charity foundation na itinayo natin sa Jiang City ay nawasak. Si Lumingui at iba pang mga namumuno ay dinampot na ng Jiang City General Administration. Bahagyang kumunat ang noo ni Cao Huban, ipaliwanag mo ng detalyado, ano talaga ang nangyari. Walang pag-aatubili, mabilis na isinalaysay ng lalaki ang nangyari kahapon sa Jiang City. Pagkatapos noon, inilabas niya ang kanyang cellphone, binuksan ang isang short video app, at iniabot kay Cao Huban. Matandang Ginoo, kumalat na ito sa buong Jiang City. Halos lahat ay alam na. Tila imposibleng may tayo muli ang ating foundation doon. Bukod pa rito, kailangan nating ayusin ito kaagad, kung hindi ay madadami pa ang buong pamilya Cao. Kinuha ni Cao Huban ang telepono at tiningnan ng ilang sandali bago ibalik.
Nakatalikod siya, nakapamaywang, nakatingin sa malayong kalangitan, at nanahimik. Tahimik ding naghintay ang lalaki. Maya-maya, humarap muli si Cao Huban at mariing nagsalita. Gawin mo kaagad ang 3 bagay. Una, gamitin ang mga koneksyon natin para supulan ang isyong ito. Putulin ang ugnayan ng ating pamilya sa foundation at ipasa lahat ng responsibilidad kay Lu Mingui. Sabihin mo rin sa kanya na hanggat aakuin niya ang lahat, hindi namin pababayaan ang pamilya Lo. Ikalawa, ipaalala sa mga namumuno sa iba't ibang lungsod na mag-low profile muna. Mas maganda kung magsagawa sila ng totoong mga gawaing kawang-gawa. Huwag hayaang may mahuli silang butas. Ikatlo, siyasatin ng mabuti kung sino ang batang iyon na naglakas loob na sumalungat sa ating pamilya. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Masusunod. Tumanggo ang lalaki at nagmamadaling umalis. Pagkaalis niya, muli, tumalikod si Cao Huban at tumitig sa kalangitan, nakapamaywang. Mariin niyang idiniin ang mata at mahina ngunit malamig na bulong. Matagal nang walang naglakas loob na sumalungat sa pamilya Cao. Hindi ko akalaing may magtatangkang hamanin kami ngayon. Nakakatuwa, talagang nakakatuwa. Gitling-gitling-gitling. Sa Jiang City. Sa loob ng Huamei Biomedical. Sa opisina ng assistant, si Shuyan ay lumabas para gawin ang iniutos ni Su Qingmei. Samantala, si Prajna ay nakaupo sa mesa, naka-headphones, kumakain ng potato chips habang nanunood ng isang idol romance drama. Si Yang Luo naman ay nakaupo at nagme-meditate, nagkukultibo. Umabot na siya sa Great Circle ng Foundation Establishment Realm. Para makapasok agad sa susunod na antas, sinasamantala niya ang lahat ng oras para magkultibo. Alam niyang maraming kaaway ang nagkukubli sa dilim. Kahit malakas na siya, hindi siya makakasiguro na hindi siya makakasalubong ng tunay na eksperto. Kaya't kailangan niyang patuloy na palakasin ang sarili. Tanging pagiging mas makapangyarihan ang makakapagtiyak na hindi siya matatakot sa anumang hamon. Ngunit biglang, nakaramdam si Yang Luo ng matinding kilabot sa puso, parang may bantang paparating. Bigla niyang iminulat ang mga mata at instinct na iniwas ang ulo. Bang! Isang bala ang bumasag sa floor-to-ceiling na bintana, halos dumaan sa kanyang pisngi, at tumagos sa mesa sa harapan niya. Napatalon sa gulat si Prajna na nanunood ng drama. Inalis niya agad ang earphones at nagtanong. Kuya Yang, ano yung tunog na yon? Sniper. Malalim ang tinig ni Yang Luo. Ano? Sniper. Gulat na gulat si Prajna, agad siyang yumuko at nagtago sa ilalim ng mesa. Ngunit hindi sumunod si Yang Luo. Sa halip, tumingin siya sa isang gusaling halos 1,000 metro ang layo. Sa tuktok nito, sa ilalim ng araw, nakita niya ang kumikislap na liwanag ng rifle scope. May isang tao roong nakadapa. Kuya Yang, anong ginagawa mo? Yumuko ka na, sigaw ni Prajna. Ngunit umiiling si Yang Luo, huwag kang mag-alala. Walang silbi ang bala laban sa akin. Naalala ni Prajna ang lakas ni Yang Luo, kaya kahit nag-aalala, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Pero napakunot siya ng noo, bakit may sniper? Huwag mong sabihing nagsimula na ang mga mamamatay tao. Nagulat siya, sobrang tapang nila. Nang ahas silang umatake sa gitna ng araw. Ngunit sa halip na matakot, nagpakita pa ng ngisi si Yang Luo, nakakatuwa, sa wakas lumitaw rin sila. Pagkasabi noon, bang! Isa pang bala ang bumasag sa bintana, tumatama mismo sa pagitan ng kanyang mga kilay. Kuya Yang, mag-ingat ka. Sigaw ni Prajna. Ngunit hindi umiwas si Yang Luo. Sa halip, biglang umapaw ang kanyang true chi, mabilis niyang iniunat ang kanang kamay at hinuli sa ere ang bala mula sa 1,000 metro ang layo. Namilog ang mata ni Prajna. Hindi siya makapaniwala. Hinuli niya ang sniper bullet gamit lang ang kamay. Tao ba talaga siya? Inihagis ni Yang Luo ang bala sa mesa, sabay taas ng gitnang daliri, nakaharap sa sniper sa malayong gusali. Gitling-gitling-gitling. Sa bubong ng gusali, 1,000 metro ang layo. Isang lalaking puti, nakaordinaryong damit, kulot ang gintong buhok, ay halos mabaliw sa nakita sa scope. F***6. Mura niya. Mabilis siyang tumayo at nag-impake ng gamit. Habang nagmamadali,
nagsalita siya sa communicator. Hindi ordinaryo ang batang ito. Bagsak ang Plan A. Simulan na ang Plan B. Iyan niyo at sunduin ako, bilis. Gitling gitling gitling. Sa opisina ng Huamei Biomedical. Nakita ni Yang Luo na nagsisimula ng umatras ang sniper. Agad siyang lumingon kay Prajna, hahabulin ko ang sniper na yon. Manatili ka rito at protektahan si Qingmei. At bago pa makasagot si Prajna, mabilis na tumakbo palabas si Yang Luo. Pagkalabas niya ng kumpanya, pinakawalan niya ang kanyang lakas at mabilis na dumiretso patungo sa gusali 1 kilometro ang layo. Matapos tumakbo ng 2 kalsada, dumiretso si Yang Luo sa pangatlong kalsada. Ngunit sa sandaling iyon, isang itim na motorsiklo ang biglang bumulusok mula sa malayo at sumalpok patungo kay Yang Luo. Buwisit, mabilis na umiwas si Yang Luo at nakaligtas sa banggaan. Pero bago pa man siya makabawi, biglang naglabas ng baril ang nakasakay sa motorsiklo at pinaputukan siya. Buwisit, isa na naman. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Luo. Malakas siyang tumapak sa lupa at ikiniling ang katawan sa gilid. Bang! Tumagos ang bala sa isang basurahan sa tabi ng kalsada. Matapos makaiwas, tumingin siya at nakita na nakalayo na ang motorsiklo. Pag-angat ng mata niya, napansin niya ang bubungan ng isang gusali sa malayo, isang helikopter ang nakahimpil sa ere. May nakasabit na sniper sa lubad, hawak ang baril sa isang kamay at sabay nagtaas ng gitnang daliri kay Yang Luo. Sumilay ang malamig na liwanag sa mga mata ni Yang Luo habang inikat ang paningin. Nakakita siya ng motorsiklo na nakaparada sa gilid. Agad siyang sumakay dito at nagbalak umalis. Hoy, anong ginagawa mo? Motor ko yan. Sigaw ng isang binata mula sa tindahan. Hihiramin ko lang. Hintayin mo ako sa Huamei Biomedical, ibabalik ko agad. Sagot ni Yang Luo. At agad niyang pinaandar ang motorsiklo. Bagamat hindi pa siya marunong magmaneho ng motorsiklo dati at medyo alangan sa umpisa, kalaunan ay nakasanayan din niya. Pinaharurot niya ang motorsiklo upang habulin ang mamamatay tao. Sigurado siyang magkasabwat ang sniper at ang killer sa motorsiklo. Kaya't kung mahuli niya ang isa, tiyak na mahuhuli rin ang isa pa. Matagal na siyang naghihintay na umatake ang mga asasin na ito, at ngayong lumitaw sila, hindi niya palalagpasin ang pagkakataon. Pinigan niya ang throttle hanggang sagad, umiwas sa mga sasakyan sa kalsada gamit ang matinding kontrol at pakiramdam. Ilang kalye rin ang tinahak bago niya tuluyang natano ang killer sa motorsiklo sa unahan. Nang makita ng asasin sa salamin na hinahabol siya, agad nitong pinaandar ng mas mabilis at tumakbo. Papalayo, nagmistulang karera sa kalsada ang naging labanan ng dalawa. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa labas ng lungsod, papunta sa mga liblib na lugar. Huminto ang mamamatay tao at tumakbo patungo sa damuhan. Huminto rin si Yang Luo, bumaba at hinabol siya. Matapos ang mahigit 1,000 metro, nakita niya ang isang helikopterong nakaparada sa damuhan. Doon, 4 na lalaki ang naghintay. 3 banyaga, 2 itim at 1 puti, kasama ang asasin na nakamotorsiklo, na ngayon ay tinanggal na ang helmet. Isa rin pala itong puti. Huminto si Yang Luo ng 10 metro ang layo sa kanila. Hindi nakapagtataka kung bakit kamayabang at nang ahas hamanin ang mundo ng mga asasin. May ibubuga ka rin pala. Ito ang sabi ng isang malaking itim na lalaki, halos 2 metro ang taas, na nagsalita ng matatas na Chinese. Hindi ko akalaing mabibigo ang katulad kong hunter. Galing ka rin, batang Chino, dagdag ng payat at blondeng lalaki. Pero kahit may lakas ka, sobrang tanga mo. Alam mong gusto ka naming patayin pero hinabol mo pa kami rito. Hindi ba't naghahanap ka lang ng kamatayan? Sabat ng isa pang itim na lalaki. Batang makulit, mayabang ka talaga. Walang sino man ang nang-ahas hamanin ang mundo ng asasin, ikaw ang una. Pero isipin mong karangalan mong mamatay sa aming 4 ngayon. Sabi ng kayumangging buhok na lalaki habang nakangiti. Payat si Yang Luo at walang dating na parang eksperto, kaya't hindi siya sineseryoso ng 4. Pwede na ba? Sabihin nyo nga mga codename ninyo. Ilang ranggo kayo sa assassin ranking? Malamig na wika ni Yang Luo.
Ngumisi ang malaking itim na lalaki, makinig kang mabuti, baka mapaihi ka sa takot. Ako si Tyrannosaurus, ika-66 sa assassin ranking. Ako si Destroyer, ika-75. Ako si Venomous Snake, ika-79. Ako si Hunter, ika-68. Isa-isa silang nagpakilala. 66, 75, 79, 68, bulong niyang Luo. Bakit kayo lang ang nandito? Nasaan ang iba? Bakit hindi sabay-sabay umatake? Malamig na sagot ni Tyrannosaurus, sapat na kaming apat para patayin ka. Hindi na kailangan ng iba. Umiling si Yang Luo. Imposibleng mapatay ninyo ako. Napasimangot si Tyrannosaurus. Ano, minamaliit mo kami? Tumango si Yang Luo. Oo, minamaliit ko kayo. Peste ka. Galit na sumugod si Tyrannosaurus na parang dambuhalang truck. Bawat yabag ay nagpayanig sa lupa, nag-iiwan ng malalalim na bakas. Pinanood lang siya ng tatlo, walang balak sumali. Kung kayang patayin ni Tyrannosaurus ang binata, hindi na nila kailangang kumilos. Paglapit niya kay Yang Luo, inikat niya ang kamaong kasinlaki ng mangkok at ibinato sa ulo nito. Napakalakas ng suntok, may kasamang pagputok ng hangin. Isang tama lang, siguradong babasag ang ulo ng kahit sino. Kaya't nakilala siya sa ibang bansa bilang hari ng Black Fist, may 381 panalo at 32 tabla, bago pumasok sa madilim na mundo ng assassination. Nang makita ng tatlo na hindi umiwas si Yang Luo at parang natulala, napangisi sila. Iniisip na masasabugan ng ulo ang binata anumang oras. Ngunit sa mismong oras ng suntok, ginawang palad ni Yang Luo ang kanang kamay at casual na tinanggap ito. Boom! Madaling naharang ang mabagsik na suntok. Sa sobrang lakas, lumubog ng ilang pulgada ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Yang Luo, ngunit nakatayo pa rin siya ng walang galos. Paano posible to? Gulat na sigaw ng Destroyer, na-block niya ang suntok ni Tyrannosaurus. Hindi ka panipaniwala. Ang payat niya pero nakaya niya iyon. Dagdag ni Venomous Snake, bakas ang pagkabigla sa mga mata. Pinaikit ng Hunter ang kanyang mga mata at sinabi, maski pa kaya ng batang ito na harangin ang suntok ni Tyrannosaurus, tiyak na hindi niya matatagalan ang susunod na suntok. Huwag kayong mag-alala, siguradong mamamatay siya kay Tyrannosaurus. Tumango ang Destroyer at Venomous Snake. Pareho silang kumbinsido na hindi kayang tapatan ni Yang Luo si Tyrannosaurus. Sa sandaling iyon, nang makita ni Tyrannosaurus na nablock ni Yang Luo ang kanyang suntok, ngumisi ito at nagsabi, batang ito, may konti kang galing. Sana kayanin mo rin ang susunod kong suntok. Pagkasabi noon, piniga ni Tyrannosaurus ang kanyang kamao at sumabog ng nakakatakot na lakas at bilis habang sumugod kay Yang Luo. Boom! 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 Sunod-sunod ang kanyang mga suntok na parang mga kanyan, kumakalabog sa ere na may nakakabinging tunog. Pero gaano man kalakas ang mga suntok ni Tyrannosaurus, hindi man lang nasaktan si Yang Luo. Kumikislap ang kanang kamay ni Yang Luo na parang kidlat, hinaharang ang bawat suntok ni Tyrannosaurus. Mula umpisa hanggang dulo, nakatayo lang si Yang Luo, ni hindi umuurong kahit kalahating hakbang. Gitling gitling gitling. Nagulat ang tatlong assassin. Nablock niya lahat ng suntok ni Tyrannosaurus. May mali dito. Masyado siyang kakaiba. May kakaiba nga. Humanda na tayo. Nabigla ang Destroyer, Venomous Snake, at Hunter. Hindi na nila kayang maliitin si Yang Luo. Pagkatapos ng daan-daang suntok, hingal na si Tyrannosaurus at pinagpawisan ng malamig. Umatras siya ng 2 hakbang at galit na sumigaw. Kung matapang ka, huwag kang samalag, lumaban ka ng harapan. Gusto mong maglaban tayo ng diretsuhan? Ngumisi si Yang Luo, sige, pagbibigyan kita. Itinaas ni Yang Luo ang kanang braso. Kumilos ang kanyang mga kalamnan at biglang dumobble ang kanyang lakas. At agad niyang sinuntok si Tyrannosaurus. Hindi lamang sinanay ni Yang Luo ang panloob na sining na 9 Heavens Dragon Taming Technique, kundi pati ang panlabas na sining na 8-9 Mist Aries. Kaya kahit payat siyang tingnan, napakalakas ng kanyang katawan. Ang kanyang lakas ay hindi matutularan ng mga ordinaryong tao. Sumugod din si Tyrannosaurus, gamit ang lahat ng kanyang lakas.
Thud! Nagbanggaan ang kanilang kamao na parang nagkakabungguan ang dalawang higanteng bato. Umalangaw-ngaw ang kulog, hamampas ang malakas na hangin, gumuho ang lupa, at nagliparan ang damo at lupa. Sa isang iglap, crack! Narinig ang tunog ng nabaling buto. Nabali ang makapal na kanang braso ni Tyrannosaurus sa suntok ni Yang Luo, punit-punit at duguan ang laman. Arghhhh! Napasigaw siya sa sobrang sakit at lumipad ng 20 metro palayo. Bang! Bumagsak ang kanyang katawan sa helikoptero. Sa lakas ng impact, bumaligtad ang helikopterong ilang tonelada ang bigat. Gitling. O Diyos ko! Tao pa ba yan? Napabulalas ang hunter, halos lumuwa ang mata. Ano pang hinihintay nyo? Atake! Sigaw ng destroyer at sumugod kay Yang Luo. Mabilis ding sumugod si Venomous Snake, hawak ang matalim na kutsilyo. Sa isang iglap, nakalapit agad ang destroyer kay Yang Luo. Itinaas niya ang kanyang kanang braso at biglang naging kulay pilak na parang bakal, saka tinaga si Yang Luo. Isa ka bang esper? Lumihis si Yang Luo. Bam! Nahiwa ang lupa na parang tofu. Ngumisi ang destroyer, tama. Isa akong metal type esper. Kaya kung gawing metal ang kahit anong parte ng katawan ko. Tinatawag nila akong destroyer, o kaya naman, Iron Man. Pagkasabi noon, naging 2 bakal na espada ang kanyang mga braso. Sabay niyang tinaga si Yang Luo. Swish! Swish! Humahampas ang hangin, punit ang ere, at lumilikha ng matinis na tunog. Pero hindi umiwas si Yang Luo. Hinampas niya ng kamao ang 2 espada. Klang! Klang! Umalangaw-ngaw ang tunog ng bakal. Hindi lamang hindi nasugatan si Yang Luo, kundi napaatras pa ang destroyer. At sa mismong oras na iyon, lumabas si Venomous Snake mula sa likod. Sinaksak niya si Yang Luo sa likod, diretsyong patungo sa puso. Pero agad tumalikod si Yang Luo at sinipa siya. Thud! Lumipad palayo si Venomous Snake. Samantala, ginamit ni Hunter ang pagkakataon. Kinuha niya ang 2 revolver at sunod-sunod na nagpaputok. Bang! 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 Mabilis, tama, at nakamamatay ang mga bala, lahat naka-target sa mahahalagang parte ng katawan ni Yang Luo. Ngunit tila inaasahan na ito ni Yang Luo. Sumabog ang kanyang true chi at bumuo ng harang. Ding! 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 Tumama ang mga bala sa harang at nagtilamsikan ang mga spark. Walang nakalusot. Imposible to. Gulat na gulat ang hunter. Kanina pa lang ay nabigla na siya ng masalo ni Yang Luo ang kanyang bala gamit ang kamay. Pero ngayon, mayroon pa itong kalasag ng katawan na gawa sa true chi. Bago pa siya makabawi, biglang sumugod si Yang Luo diretsyo sa kanya. Nangilabot ang hunter at tuloy-tuloy ang putok ng baril. Pero parang impenetrable wall si Yang Luo, hindi tinatabla ng kahit isang bala. Nang makita ng hunter na wala ring silbi ang mga bala, itinapon niya ang baril at humugat ng daga. Wala siyang nagawa kundi makipagsabayan sa malapitan. Ngunit karamihan sa mga sniper ay bihira lang magaling sa melee combat. Habang sumusugod siya, agad namang kumilos si Yang Luo. Binaluktot niya ang kanyang kamao at tinira ang puso ng hunter. Thud! Nawasak ang puso nito sa isang suntok. Huling daing ng hunter bago siya tumilapon ng 10 metro at bumagsak. Duguan at nanginginig ang katawan hanggang sa tuluyang hindi na gumalaw. Gitling. Hunter! Buwisit! Hayop ka! Galit na sumugod sina Tyrannosaurus, Destroyer, at Venomous Snake sabay-sabay. Alam nilang napakalakas ni Yang Luo, kaya hindi na sila nagtipid at inilabas na ang lahat ng lakas nila. Mabilis silang nakalapit at sabay-sabay umatake. Si Tyrannosaurus, gamit ang natitirang kaliwang kamao, buong lakas na sumuntok. Si Destroyer, hawak ang 2 espada, sabay-sabay na tinaga si Yang Luo. Si Venomous Snake naman, mabilis ang galaw, tinarget ang leeg ni Yang Luo gamit ang kanyang kutsilyo. Matitindi at nakamamatay ang kanilang sabayang atake. Ngunit, sila ay nagkamali ng kalaban. Kumikinang ang malamig na mata ni Yang Luo, at muling lumitaw ang kanyang true chi barrier. Nablock ang mga atake ni na Destroyer at Venomous Snake,
at diretsyong sinuntok ni Yang Luo si Tyrannosaurus. Muling bumangon si Tyrannosaurus, ngunit ramdam niya ang matinding sakit sa kanyang braso. Hindi, pwedeng ganito. Nagngangalit siya habang pinipilit bumangon, ngunit hindi niya mapigilan ang dugo na tumulo sa kanyang braso. Samantala, lumingon si Destroyer at Venomous Snake. Ramdam nila na hindi nila matutumbasan ang lakas ni Yang Luo sa ngayon. Ngunit hindi sila susuko. Sumasabog ang kanilang galit at lakas sa bawat kilos. Klang! Klang! Bang! Habang sumasabog ang matitinding tunog sa hangin, lumipad si Yang Luo ng mabilis at diretsyong tinarget ang tatlo, isang suntok lang at muntik nang bumagsak si Tyrannosaurus. Ngunit sa huling sandali, nagpakita ng reaksyon si Destroyer at Venomous Snake. Sa pamamagitan ng mabilis na galaw, nakaiwas sila sa direktang suntok. Ngunit hindi nakaligtas si Tyrannosaurus. Bang! Ang katawan niya ay tumama sa lupa, halos di na siya makagalaw. Hindi, pwede. Huling sigaw niya bago tuluyang bumagsak, duguan at humihingal. Gitling gitling gitling. Tumingin si Yang Luo sa natitirang dalawa, Destroyer at Venomous Snake. Ngumiti siya ng malamig at sinabing, "Ang laban na ito, tapos na para sa inyo." Sumugod siya ng mabilis, halos hindi mapigilan ng kahit sinong tao sa paligid. Swish! Bam! Thud! Sa isang iglap, ang dalawang metal na braso ni Destroyer ay nabangga at napilat ng lakas ni Yang Luo. Si Venomous Snake naman ay natapilok sa isang mabilis na sipa mula sa kanya, at tumama sa isang matibay na bato sa lupa. Pareho silang humalaklak at walang kalaban-laban na bumagsak sa lupa, di makagalaw. Gitling gitling gitling. Nakangisi si Yang Luo habang tumitig sa dalawa. Kung gusto ninyo ng kaligtasan, mas mabuting humingi na kayo ng awa ngayon. Hindi na sila makagalaw, halos wala ng pag-asa. Ang labanan ay natapos. Ang tatlong pinakamalakas na assassins ay pinigilan ng isang tao lamang. Ang mga nakasaksi sa eksena ay halos hindi makapaniwala. Isa lamang na tao, isang payat na binata, ay nakaya nilang tatlo. Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan. Maraming salamat.